Sa isang liblib na baryo na malapit sa gubat, may isang lugar na itinuturing na misteryoso at nakakatakot. Ito ay ang tinaguriang Kuweba ng Kababalaghan. Matagal nang umiikot ang mga kwento tungkol sa lugar na ito, mga kwento tungkol sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari, mga pagkawala ng mga tao, at mga multo na nagmumula sa loob ng kuweba. Nangyari ito noong ako ay bata pa, isang panahon kung saan ang aking imahinasyon ay labis na malikhaing. Kasama ang ilang mga kaibigan, nagpasya kaming pasukin ang kuweba upang patunayan na wala itong kahit anong kababalaghan. Bawat hakbang na aming ginawa patungo sa loob ng kuweba ay puno ng kaba at excitement. Nang una naming pasukin ang kuweba, napansin na namin ang sobrang dilim na bumabalot sa paligid. Ang mga stalactites at stalagmites ay naglalabanan para sa aming atensyon, habang ang aming mga flashlight ay humahantong sa mga dilim na sulok ng kuweba. Ang tunog ng aming mga yapak ay tila ba nag-echo sa kahabaan ng kuweba, nagbibigay buhay sa mga kwentong aming narinig. Habang kami ay naglalakad palalim ng kuweba, unti-unti itong bumubukas at nagiging mas malawak. Ang mga maliliit na butas sa mga pader ay nagiging mas malalim, tila ba may mga mata na sumusubaybay sa bawat kilos namin. Hindi namin alam kung ano ang aming mararamdaman, ngunit ang kaba ay patuloy na nagpapalakas. Sa gitna ng kuweba, may aming natagpuan na isang malalim na lawa. Ito ay kulay itim at napakalalim na hindi namin makita ang ilalim. Ang hangin sa lugar ay nagiging lamig na parang pumapasok sa aming mga buto. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kami ay patuloy pa rin sa aming pagsusuri, hindi namin alintana ang kakaibang presensya na tila ba ay humahawi sa aming paligid. Habang kami ay nagmamasid sa malalim na lawa, bigla kaming napansin na may isang anino na tila ba lumitaw sa malayo. Sa simula, iniisip namin na ito ay isa lamang imahinasyon na sanhi ng aming takot. Ngunit habang papalapit kami, naging malinaw na ito ay isang babae na nakaluklok sa tabi ng lawa. Nagulat kami sa kanyang pagkakakita at agad siyang napalapit. Siya ay may mataas na kabayong buhok at itim na damit na umaabot hanggang sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga mata ay walang ningning, tila ba nagmumula sa isang ibang mundo. Ngunit ang pinakakakilabutan sa lahat ay ang kanyang ngiti, isang ngiti na tila ba nagpapahayag ng hindi malilimutang kalupitan. Magandang gabi sa inyong lahat, sambit niya ng may kakaibang tinig. Ang boses niya ay nagdulot ng lamig sa aming mga buto. Ngunit sa halip na tumugon, kami ay nagmadaling lumayo. Ang aming takot ay sumabog, at ang kaba ay nagmistulang tagaktak na pawis. Kami ay nagmamadali palabas ng kuweba, nagmamakaawa na ang aming mga paa ay huwag nang pumikit sa kakaibang babae na aming nasilayan. Pagkababa namin mula sa kuweba, ang aming mga kaibigan ay agad na nagkwento sa iba tungkol sa nangyari. Ngunit may isa sa kanila na hindi na bumalik mula sa kuweba. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya, ngunit siya ay isang biktima na ng mga kababalaghan ng Kuweba ng Kababalaghan. Hindi na kami muling nagbalak na pumasok sa kuweba. Ang aming karanasan ay naging saksi sa katotohanan ng mga kwento tungkol sa lugar na iyon. Ang Kuweba ng Kababalaghan ay hindi lamang basta isang kwento, ito ay isang lugar na puno ng lihim at kababalaghan na tila ba humihila sa mga kaluluwa ng mga taong mapangahas na lumapit. Mula noon, ang lugar na iyon ay itinuring na ipinagbabawal na teritoryo, at ang mga kwentong nabuo mula sa kuweba ay patuloy na nagpapakatotoo sa mga pagnanasa at pangarap ng mga taong hindi natitinag sa mga kwento ng kababalaghan.